Hi Taurus! Welcome back sa ating Tagalog Reading Channel. Ako ay si Abby at isa akong intuitive reader. So gagawin natin ang inyong monthly Tagalog reading sa buwan ng May 2024 current energy check-in at ang timestamp ng reading na to ay May 19, 2024 at 12:47 p.m. And maaaring mag-resonate to onto the next 3 to 6 months from the time na nakita nyo tong timestamp na to. Okay? And then, remember na ito ay collective reading, so maaaring mag-resonate sa certain collective at kung hindi ito mag-resonate sa inyo, then it only means na ang reading na to for this month ay hindi para sa inyo. I might tap into your energy next month reading, okay? So, Taurus, collective, isa-shuffle ko lang muna yung mga cards again in front of the camera and I'll see you guys in few seconds, okay? Hi Taurus, so simulan na natin ang inyong monthly Tagalog reading for May 2024 as of 12:49 p.m. May 19, 2024 at gagamitin natin itong oracle deck na to. Actually wala siya talagang name pero may mga affirmation siya sa front and at the back. Basahin lang muna natin. Ang sabi dito, when I lean on certainty and faith, I change my mind about the world I see. Okay? And then, when I think I have surrendered, I surrender more. So, yun guys. So, kung tatanong kayo kung ano itong oracle deck na gamit natin, yan yun. And then, shuffle lang natin. I-cut pala natin into 3. Okay? 3 times. Okay. So, are you ready, Taurus? I-open na natin. At position 1, nandito ang universe. Okay? At position 1. Mga keywords muna. At position 2, nandiyan ang happiness. So, this is new card. No? Ito, repeating card na to. I think, lumabas din to sa Capricorn kasi chine-channel natin ngayon ang mga earth elements. Capricorn, Taurus, and then after this, Virgo. So, most likely may repeating card dyan from Capricorn. And then, at position 3, same sa Capricorn. No? Nandiyan ang energy sa manifestation mo. Okay? And then, love in universe again at position 4. Malawak ang space, so ibaba lang natin. Okay? At position 5, no? Ito, bago rin to. Oneness. At position 6, nandyan si learns and love. Nandyan, and at the center, Taurus. Love. Ito rin yung nasa center ng Capricorn. I kid you not. Okay, so parehas kayong earth element anyway. So malamang ang energy ninyo is almost the same at this time. Okay, so umpisahan na natin to, Taurus, no? First, no, basahin natin to. In every moment, the universe is conspiring to bring me toward right-minded thinking and the energy of love. Sa release position mo, it's about time na kasi ang release is something na ilalet go mo, about time na gawin mo, i-unleash mo for yourself, no? So, I think yun yung latter, no? Yung i-unleash mo for yourself. Yung i-release mo para sa sarili mo na matagal mo nang hindi nagawa or hino-hold back, no? So, ang sabi dito, tutulungan ka naman ng universe, ng creator mo, ng belief system mo. Only if kailangan i-change natin yung thought patterns natin. Okay, kung mas lamang yung negative, try to be more, to make your thoughts na mas positive and right-minded thinking. Okay, and lahat ng energy na i-invest mo sa thoughts mo, as much as possible also, medyo dapat loving. Okay, choose loving thoughts and positive thoughts. Yun ang sinasabi dito sa position 1 mo. Okay, i-let go na natin yung negative thought pattern, yung mga what if this could not work, yung mga ganong worries and anxieties. Wag na. Okay, so i-change doon natin yung way of thinking natin, no, na mas positive, no, leaning towards sa para nag-expect tayo ng best result, ng best outcome. Okay, Taurus? Now, at release, continue to. Ito yung continue. Kailangan may pagpatuloy. Ito yung nasa release card. Okay?
At position 2, no, yung mga kailangan mong ipagpatuloy is ito. Sabi dito, my happiness is a direct reflection of my level of faith in the universe or your creator, kahit anumang belief system mo, Jesus Christ, Allah, God, no, the Holy Trinity, Buddha, whatever it is, Ganesh, no, kung Hinduism yan, it doesn't matter here kung sino yung pinapariwalaan mo na creator mo, okay? And we have the power to create as well, to manifest yung reality na gusto natin na mangyari sa buhay natin kasi tayo ang architect ng buhay natin, no? So, ang sinasabi dito, no, para maging architect ka ng buhay mo, kailangan mo ipagpatuloy is that maintain yung happiness na yan, okay? Kasi have faith sa universe and i-maintain mo yung happiness, no, pag nag-hope tayo for something good. Okay, sinasabi kasi ang vibration, ang universe nagre-react sa vibration, ha. Ang God, ang creator natin nagre-react sa vibration, sa feelings and thoughts, kung gaano ka convinced na mangyayari yan, hindi sa effort. Okay, maaaring mag-burnout tayo. We pray, pero naniniwala ba tayong it will happen? Okay, so nagre-react yun sa kung ano yung naiisip at nararamdaman mo towards something na dinidesire mo. If you feel na parang mahirap, nagpe-pray pero you feel another thing na parang mahirap mangyari. So, mahihirapan tayo, no? Mahihirapan tayo na makuha yun. Kailangan yung level of faith mo, may conviction ka doon, masaya ka na alam mong darating to or nagawa na, you know, ihahain na lang sa'yo. Okay, yun yung kailangan mong ipagpatuloy. Kung maaaring ginagawa mo na ngayon nga. So, i-maintain mo yung positive vibration mo, stay happy, no, do things that makes you happy. Okay, doon ka magstay sa frequency na yan. And, yung energy mo na yan, mai-emit kasi yan eh. So, the universe will conspire sa mga gusto mong mangyari. Okay? Have faith, no? Yung faith mo, through your prayers, meditation, affirmation, kailangan may conviction din na kasabayan yan. Huwag tayo mag-doubt, okay? And kailangan mataas yung vibration. We pray, pero malungkot tayo. So, saan tayo pupunta niyan, di ba? We pray and then maintain the level of happiness na it will be granted, no? Okay? No? Huwag nating haluan ng negative emotions or thoughts, no? Yung faith na ibibigay natin sa ating creator or sa universe. Okay? Now, at position 3, Taurus, manifestation. Ito maganda kasi meron din ganito si Capricorn eh. I'm just not sure. Aliting ibang position. Kasi Capricorn, and then ikaw yung ginawa ko, and then after this is Virgo. So, my energy creates my reality. Okay, so sa manifestation, it makes sense kasi sinasabi dito yung kailangan pagpatuloy, di ba? So, yung energy mo ang makakapag-create ng reality kasi ang universe, si Lord, nagre-react yan sa energy, sa frequency, hindi sa effort alone. Okay? So, you need to believe, no? At maging masaya tayo na sa atin na yon, na mangyayari yon. Okay? Huwag ka magkas ng doubts or sadness anymore. Okay? Your energy will create that reality. So, kung positive ka, masaya ka, yung happiness mo is the direct reflection ng level of faith mo sa kay Lord, sa yung creator, sa universe, no? So, yung energy na yan na mag-create ng reality mo, mabibring in mo yan sa present mo, okay? Sa present world mo. Mabibend mo yung reality, mag-shift yung reality para sa'yo. So, what you focus on is what you will manifest. So, exactly sabi dito, what I focus on is what I will manifest. Okay? So, try to focus on things that gusto mong makita at mangyari. And eventually, start feeling na totoo, paniwalaan mo. If eventually, no, makikita mo mag-start niya mag-manifest sa 3D world mo. Okay? Yun sa manifestation mo. Now, at the external energies, ang sabi dito, guys, when I accept the love of the universe as my primary teacher, I will always be guided back to the light. Maybe external energies mo at this time, no, it could be may blockages, no, on the parang learning, no, or perception mo at the moment. Okay? At one point maybe clouded or confused or it's just lost, no? At one point. Then finally, eventually, baka na-introduce ka yung external energy
mo na mas mag-attune ka sa spiritual work mo, manifestation, meditation, prayers, no? And then, for some reason, actually, hindi ka manonood ng tarot kung hindi ka spiritual person, no? You get to, parang natutunan mo tong, oh, okay, so I think na yung mga metaphysical stuff, parang ganyan, naging interested ka. For example, so then nag-umpisa yung journey mo to learn something. Kaya nga sabi dito, universe is my primary teacher. Okay? So, may external energies na tutulong sa'yo. Maaaring nanonood ka ng mga law of attraction videos sa YouTube, tarot readings, metaphysical stuff, naniniwala ka doon. And maaari din na nanonood, we're very prayer for spiritual people. No, universe yon or your God is your primary teacher. Is your one way to acknowledge that. Ganong mga bagay ang ibig sabihin dito. So, you need to accept na, or you are in the acceptance or na-acknowledge mo na there's a higher being, may higher power, no, na tutulong sa'yo. You will be guided back to the light. Okay, ang ganda niyan, ang ganda niyan. Ngayon, at position 5, ang kailangan mo ibigay sa sarili mo at sa ibang tao, specifically para sa'yo. Simple lang, one sentence lang yata to, Taurus. Oneness is my true nature. Choose whatever resonates with you. Kung ano yung situation mo right now, yung kailangan may bigay sa sarili mo daw is oneness. Maybe oneness with kung sino ka talaga. Yung true nature mo di ba? So, go back dun sa kung sino ka. Maybe more on self-reflection ang gawin mo this time. Okay, read a lot of, sabihin kong mga self-help books concerning metaphysical and manifestation. Because that dyan mag-open yung eyes mo, yung understanding mo about kung sino ka. Kasi, yung nakaraan, no, dyan papasok yung mga pattern na parang feeling natin the past dictates who we are. No, mali yun. Hindi ganung thinking. For some reason, gustong sabihin yan. So, hindi na ikaw yung nakaraang araw. Hindi na ikaw yung nakaraang linggo or nakaraang taon. Okay, yun ang lagi mong iisipin doon. So, hindi natin talaga kailangan ng validation ng ibang tao or opinion nila about us kung ang basis ng nakaraan kasi hindi na ikaw yun completely. So, may learning kang dapat matutunan dito. Oneness is my true nature. You need to be in one with what? Okay, with whom? With your creator, with the universe, no? Ang purpose natin is not to please people, especially mga taong nakaraan na or situations, to appease them. Ang purpose natin is to continue expanding. Okay, makapag-contribute tayo ng something better sa universe. Kasi the universe is abundant. Everything that you want, nandyan na. Okay, so you just need to learn kung paano mo marirealize na yung reality na gusto mo is nandyan naman talaga. You have to bring it in. So, oneness is your true nature. We are in one with our Creator. The Creator dwells in us. The universe is abundant, no? So, alisin ng mga lacking thoughts. So, yun ang point ko doon. I hope you get my point, di ba? Okay? Now, at position 6, Taurus, no? Isang sentence lang din to. I choose to learn through love. New beginnings. I choose to learn through love. Okay, sa mga new beginnings mo, sinasabi doon, yung lahat ng mga simula na to, I'm just thinking kung paano ko i-rephrase, no? Lahat ng simula mo, kailangan magsimula na may pagmamahal ka doon. Hindi pwede na magkakaroon tayo ng bagong simula na parang pinipilit tayo o hindi tayo nag-e-enjoy. Sabihin natin shotgun wedding, for example, arranged marriage, wala tayong pagmamahal sa tao. I've seen so many cases, no, sa YouTube, social media na arranged marriage pero hindi masaya. It's because stuck sila dun sa yung sinasabi ko na yung tradition or mga paniniwala or dictates. Okay? Just one example. Kahit sa bagong simula sa buhay mo, gawin mo yung mga bagay na makakapagpasaya sa'yo na gusto mo na mahal mo. You have to be with the person na mahal mo. Ganon ang mga new beginnings mo dapat. So, I choose to learn through love. Okay? And nothing more. Kasi ang highest frequency of all, like I said to you, is love. Ang universe nagva-vibrate sa energy mo. So, kung ang energy mo, mga new beginnings mo is
is not this, since hindi based sa mga bagay na gusto mo, based sa dictates, based sa expectations, then yun ang mamamanifest mo sa reality mo always, na you will be not in control sa kung anong makakapagpasaya sa'yo, sa kung ano yung reality mo, kasi hindi mo makikreate yun, okay? Yun ang point dito. I choose to learn through love. So, lahat ng mga new beginnings mo, i-base mo lagi sa, is this something that makes me happy? Is this something that I love? Okay? And then, lumabas na naman si love at the center. So, ibig sabihin nito, para sa ni Capricorn, I choose love no matter what. You cannot make this up. New beginnings, ay yung kailangan mo matutunan, or you have yet to learn, or baka natutunan mo recently, I choose love no matter what. So, it's more like an advice, no? Yung lesson to na in between love and something else, some situation, someone controlling, or sadness, or pressure, or dictates, no? Always choose love. Yun ang ina-advise sa'yo ng creator mo, ng universe, or ng mga guides mo ngayon at this moment, Taurus. So, sana, no? Ito ang inyong monthly Tagalog reading, Taurus, no? As of May 19, 2024, 1:04 p.m. Okay? And sana nag-resonate kayo. If hindi, I will tap into your energy next time. And I see you guys on your next month reading. Take care, Taurus. God bless. Mahal ko kayo. Bye!